Good evening mga ka-ride, happy Saturday night. April 18, 2026. Uy, hindi yun hindi pwede yun delikado yung ginawa ni Kuya Grab. So kumusta kayo sa gabi na ito mga ka-ride, no? Wala masyadong traffic. So Sabado kasi. So although nung time na may pasok pa, wala pang bakasyon mga ka-ride, pag ganitong araw, ang tawag nito, wala nang masyadong sasakyan. Ganda talaga tingnan, no, yung sasakyan na kulay puti. Yung gusto ko mga kulay puti, no, Honda Civic. Gaganda tingnan, malinis tingnan yung mga sasakyan na kulay puti, no. Isa sa may paboritong kulay mga ka-ride, puti. Then blue, yan yung mga gusto kong kulay. So sa nagdaang linggo, maraming mga haka-haka, no, na balita patungkol sa nangyari nga sa mahal na Pangulo mga ka-ride. So maraming mga hindi magandang balita na kanilang mga ibinalita mga ka-ride, no? So nakakalungkot din isipin, no? At isa pa sa problema ng ating bansa, no? Although bumaba na ng kaunti yung presyo ng gasolina, pero yung mga talaga mga ganyan, iwasan yung mga lusot-lusot mga ka-ride, no? Kasi yung mga dapat titingnan din natin yung mga pag naglulusot-lusot, mahirap madali, no? Tulad nung nangyari sa ginawa ng Grab rider. So yun nga mga ka-ride, sa gitna ng ano yun, naway mag-asawa. Sa gitna ng krisis dulot ng pagmahal ng gasolina, at siyempre pag once na nagmahal ang gasolina, nagmahalan na lahat yan, pamasahe, mga bilihin mga ka-ride, no? So dapat yung ating gobyerno ay naghahanap ng solusyon kung paano maibsan. So hindi man totally talaga, kasi nga hindi naman hawak natin yung kalakaran sa Middle East, no, kung saan nagmula yung supply ng ating gasolina, yung ating crude oil mga ka-ride. So hindi natin ito hawak, lalo nga nung mga nakarang linggo, nakarang buwan, nag-aaway-aaway nga itong Iran at ang Amerika. So nakakalungkot lang na ginagawa, no, na solusyon dapat ng ating pamahalaan kung paano maibsan o masolusyonan pansamantala itong crisis na nangyayari sa ating bansa. Puro inatupag ang impeachment. Pero no, nakakalungkot isipin, kita, butas na yung termino ng ating mga senador malapit nang matapos, pero puro impeachment pa rin yung ginagawa, no? Puro impeachment pa rin yung ginagawa, pagpapatalsik sa isang ito, yung mga malalaking sasakyan kasi nadaan dito. So yung mga ka-ride, puro patalsik, puro impeachment. Simula siguro mga isang taon lang nakakalipas yung election, may mga impeachment na.
Hanggang sa ngayon, hanggang siguro matapos yung kanilang termino sa 2028, investment pa rin yung inaasikaso. Sayang yung pinapasahod, no, sa ating mga senador. Yung sahod nila nagmumula yan sa tax ng sambahayan ng Pilipino. Tapos puro impeachment lang, impeachment. Wala man ang solusyon na ginagawa yung ating gobyerno para pansamantalang maibsan yung krisis na dulot ng pagtas ng gasolina, mga kared. Puro impeachment. Matatapos ang din mo, impeachment ng impeachment. Nakakaloka. Nakakainis. Mauubos yung budget ng pamahalaan. Siyempre yung impeachment na yung hearing na yan alangan man hindi kakain yung mga attendee ng impeachment court, mga membro ng impeachment trial. Siyempre kakain, gagastos. Tapos hindi matatapos. Buti kung ngayong araw matatapos yan. Ang laki ng utang ng bansa natin. Dinagdagdagan pa nila dahil sa wala silang ibang iniisip, wala silang ibang ginagawa. Puro impeachment lang ng impeachment, mga ride. Matatapos na lang yung kanilang termino. Nakakainis na, nakakagigil. Yung mga kalakarang nangyayari sa atin, puro na lang ganyan, paulit-ulit na lang. Matatapos yung termino, tatakbo, magre-re-elect, mananalo. Wala pa rin ibang inato pag investment na naman. Katiting yung gastos natin, mga pinagagastos ng ating pamahalaan, dulot ng walang hiyang investment na yan, naubos, lalong lumaki. Puro investment ng investment. Wala, laki ng palaki ng utang natin. Hindi, walang ilaw. Dapat dito nilalagyan ng ilaw. May delikado. Talaga, ang bansa natin, napakayaman yung bansa natin, pero nakakalungkot lang dahil yung mga namumuno puro kawatan. Doon ang daming ilaw, pero dito walang ilaw. Kaloka. Yung delikado dito, pag nadaan ka dito ng hating gabi, yung madaling araw, haharangin ka dito, hold upin ka, aagawin mong yung sasakyan mo. Wala kang laban kasi madilim. Wala na lang babantay dito Wala dito, may ilaw, pero dun sa una, bago ka lumiko, bago ka makarating dito, walang ilaw. Ang grabe. So yun nga, mga karaydo, nakakalungkot talagang isipin paulit-ulit na lang yung ginagawa ng ating pamahalaan. Paulit-ulit na impeachment na lang, paulit-ulit na gastos. Uutang na naman dahil wala nang budget yung ating pamahalaan. Imbis na mapupunta yan sa proyekto, wala mapupuntahan. Dahil bukod sa ninakaw yung budget para sa proyekto, puro impeachment na lang ng impeachment. Kaloka. Sinong nagdurusa? Mamayang Pilipinas. Sila ang nagbabayad ng tamang buwis. Ginagamit ng walang ibang iniisip yung mga namumuno natin, kung si patalsikin ng isang opisyal. O di kaya kung ayaw man patalsikin yung budget na gagawing project ko, no, wala na, nasa bulsa na. Kung may darating man, kung may project man na pinapagawa, imbes na simentado,
Tapal-tapal na lang sa butas. Sinong kawawa? Agoy, si Pilipinong mamamayan na naman. Nagsusulder sa naghihirap sa kamay ng mga kawatan na mga namumuno, mga kare. Pag ang mamamayang Pilipino hindi nakapagbayad ng maaga sa kanilang mga taxes, sa mga tax, may penalty. Pero yung kanilang pagnanakaw, ahora mismo. Di ba? Ang gigigil ka talaga sa inis. Pinaghirapan ng taong bayan na nakawin ng walang kahirap-hirap. Kano 80? 81.